Gerard? Brother Gerard ba? Brother Anson? Awitin natin from bridge to chorus ng salita mo. Heaven and earth shall pass away, but the word of God, of the word of the Lord abides forever. Amen. From bridge. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aming buhay. Salita mo, panghahawakan. Amen, amen. Let's declare it. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ang nararanasan. From the bridge, Jesus, ikaw. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Amen. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aming buhay. Brother Gerard, salita mo, paghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ang nararanasan ko. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Salita mo, hallelujah. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Lahat ay nasa iyo, hallelujah. Lahat ay nasa iyo, hallelujah. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Praise the Lord, hallelujah. Lahat magsabi na praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, hallelujah. Tunay nga ang iyong mga salita, ang kalakasan ng aming mga buhay, O Diyos. Ang bawat salita mo, ang nagbibigay pag-asa sa aming mga buhay, hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon, hallelujah. O purihin ka, Panginoon, tayo manalangin. Panginoon, aming ka na sinasambat, pinupuri sa gabing ito. Sa iyo ang mga kapurihan, pagsamba, kaluwalhatian, ay sa iyo lamang itinataas, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kami ay minsan pa iyong kinatagpo sa lugar na ito. Mula sa pagpapasimula hanggang sa mga oras na ito, ang iyong presensya ay aming nararanasan. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga dalangin na iyong sinagot, sa kagalingan na iyong pinagkaloob. Hallelujah. O nararapat kang sambahin at purihin sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. At kami ngayon ay harap sa iyong mga salita. Nawa patuloy mo kaming gabayan at turuan, Panginoon. Nawa ang iyong presensya, ang iyong spirito, ang magbigay ng encouragement sa bawat isa, O Diyos. At nawa, Panginoon, walang aalis sa lugar na ito na hindi pinagpapala, O Diyos. Salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang mga papuri na ito at pagsamba. Sa iyo lamang ang mga kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. At akin nang inaanyahan ng bawat isa na makaupo. At pagbati ng isang magandang gabi, isang malamig na gabi. At tunay nga na yung panahon ngayon ay medyo maraming nagkakasakit. Kaya ating patuloy na sama sa dalangin ng ating mga kapatid, ang ating mga manggagawa na bigyan ng kalakasan ng ating Panginoon. Dahil maraming mga gawain ang mga darating. Kaya naman nawa, bawat isa ay ingatan ng Panginoon. Hindi biro ang magkasakit. At sa gabing ito ay nais kong buksan ng ating mga Biblia
sa Jeremiah, chapter 18, verses 1 to 6. Sabi dito sa salita ng ating propetang Jeremiah, "The word which came to Jeremiah from the Lord saying, Arise, and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words." Verse 3, "Then I went down to the potter's house, and there he was, making something at the wheel. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter, so he made it again into another vessel, as it seems good to the potters to make." Verse 5, "Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, can I not do with you as this potter? Says the Lord. Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel." Ang Panginoon na magpala sa kanyang mga salita. At nais kong pamagatan ng ating pagtatalakayin sa gabing ito na transform and conform to the image of the Son. Dito sa ating nabasa, ay ang Panginoon ay nagbigay ng commandment, nagbigay ng utos sa propeta Jeremiah na pumunta sa bahay ng isang magpapalayok, gumagawa ng palayok. At doon, inutusan niya si Jeremiah na pumunta doon at ang sa kanyang salita ay darating once na siya ay pumunta doon sa bahay ng isang magpapalayok. Nung siya ay pumunta sa bahay na yon ng magpapalayok, nakita niya na yung magpapalayok ay gumagawa ng isang palayok, ng isang pot. At nung nakita nung magpapalayok na ito na parang hindi, may problema dun sa clay na kanyang ginagamit, dun sa kanyang ginagawa, ay agad-agad niya itong tinanggal at binago. Kumbaga, inalis niya yung unang ginawa niya, yung figure na unang ginawa niya ay nakita niyang may problema, marahil may hangin or may butas. Agad-agad niya itong sinira at iniremold, binago ang disenyo. At dumating ang salita ng Panginoon kay Propeta Jeremiah, at dito ay pinakita na kung ang Israel lamang ay magiging ganito, hindi ba kaya ng Panginoon? Sabi niya sa verse 6, O house of Israel, can I not do with you as this potter? Israel, hindi ko ba kayang gawin sa'yo kung ano yung ginagawa ng magpapalayok na ito sa clay? Na ang clay na ito ay walang kakayahan na magbigay ng form sa kanyang sarili, na walang kakayahan na kumbaga magkumontra. At kung ano lamang yung nais na figure nung magpapalayok, yun lang ang kalalabasan nung clay. At dito ipinakita niya na kung ang Israel lamang ay hahayaan na i-take control ng Panginoon ng kanilang buhay, ay walang distraction. Dahil dito, kaya ipinakita ito ng Panginoon sa propeta Jeremiah, dahil this time is yung Israel ay parang paulit-ulit ang nangyayari. Nakakasala, nagsisisi, nakakasala, nagsisisi. At dito, every time na sila'y nakakasala, nagbibigay ang Panginoon ng warning. Nagbibigay siya ng warning sa Israel na ito ang mangyayari pagka pinagpatuloy nyo ang mga bagay na yan. At dito, isang warning ay binigay ng Panginoon sa Israel na ako'y nagplano na ng distraction para sa inyo. Pero kung kayo ay babalik sa akin at hahayaan nyo na ako ang mag-take control sa inyong buhay, ay kayang-kaya kong i-withhold yung distraction na dapat sa inyo mapupunta. Now, pag ating tinignan ang bagay na ito sa ating perspective bilang mga mananampalataya, ano nga ba ang isang potter? Ang isang magpapalayok ay siyempre siya yung gumagawa ng mga palayok, mga bowls. Ako may mga nakikita kayong ceramic bowls na tinitinda, or kaya yung clay na yung nilalagyan ng mga halaman, mga paso. Yan ay mga gawa ng mga magpapalayok. At
hindi biro ang paggawa ng mga ganong palayok. Kumbaga, it takes skill, it takes, kumbaga, pagiging artistic ng magpapalayok. Kailangan meron siyang certain amount of patience, yung mga karakteristik na yan. At alam niya kung ano yung clay na gamit niya. Kasi ang bawat clay ay may iba't ibang pangangailangan. Hindi ang mga clay na ginagamit ay pare-parehas. Merong mga clay na after mong i-mold ay pwede mong ilagay lang sa labas, hayaang matuyo sa araw. At pag natuyo, okay na yon. Meron namang clay na kailangan mong lutuin, na kailangang dumaan sa intense heat para tumigas at mabuo. Meron din naman na kinakailangan lamang ng sapat na init para mabuo. Pero isang bagay ang makikita sa magpapalayok, hindi niya ito ipapasok sa ganong sitwasyon papunta sa finished product. Kung nakikita niya na yung palayok na kanyang ginagawa ay may mga kumbaga sabihin natin may mga mali pa. Sabihin natin may air bubbles, may mga maliliit na butas. Dahil alam natin ang madalas ang mga palayok ay ginagamit na lalagyan ng tubig. Kumbaga nilalagyan ng halaman na nilalagyan ng tubig. Imagine na kung ang palayok ay butas-butas, mawawala ang bisa yung inilalagay na tubig para dun sa halaman. Lalabas at lalabas lang. So, ang kailangan ng isang magpapalayok ay ma-recognize niya ang material na kanyang ginagamit. Kailangan alam niya yung history ng material na kanyang ginagamit. Kailangan meron siyang knowledge kung paano ito i-mold. Meron siyang pagkakaalam na kung paano ito dapat hawakan. Dahil kung may isang bagay lang na mali na magawa ang isang magpapalayok sa clay na kanyang ginagamit, ay I can assure you, ito'y magiging basura na lang. Kung nakapunta kayo sa isang pottery, napakaraming lupa doon, iba-ibang klase. Napakaraming putik, pinahalo-halo. Ang magpapalayok ay alam niya yung mga right combination ng lupa, putik at mga kung ano-ano pang klase para makapag-produce siya ng isang magandang klaseng palayok o isang magandang klaseng bowl, vase. Now, ang ating Panginoon ay ganito ang nais mangyari, hindi lang sa bahay ng Israel, kundi sa atin, kanyang mga anak. Ngunit isang bagay ang nangyari dahil nga sa tayo ay nahulog sa kasalanan, may isa pang magpapalayok na dumating. Isang magpapalayok na hindi alam yung plano dun sa palayok na kanyang ginahawakan. Na walang vision, walang kahit anong knowledge dun sa kanyang ginagamit. At itong tinutukoy ko, na tayo ay nahulog sa kasalanan, ang kaaway ay nagsimulang mag-take hold sa ating mga buhay. At ang kaaway ay nagsimulang mag-mold sa atin. Ito yung dalawang klase ng magpapalayok sa buhay natin ngayon. Ang una ay siyempre ang kaaway, ang mundo, na kung saan tayo ay sinilang, kung saan tayo ay minolde. Mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda, tayo ay minumolde ng mundo. At isang bagay ang ating marirecognize sa mundo, hindi niya talaga alam kung ano ang gusto ng tao. Hindi niya talaga alam kung anong klaseng material ang nasa loob natin, kung ano ba talaga ang kailangan ng ating mga katawan. Isang bagay na ating makikita na ang mundo ay ibibigay lang, ay gagawin lang kung ano yung nandyan. Ibibigay lang kung ano yung sa tingin niyang dapat meron ka. Hindi yung dapat talagang sa'yo. Ang mundo ay kumbaga hindi niya tunay na naiintindihan kung ano talaga tayo. Kung ano ba klase tayo. At habang tumatagal ang panahon, ay nabubugbog, nasisira, at nagiging walang kabuluhan ang mga buhay natin, ang mga buhay ng tao, ng mga panahon na tayo nasa sanlibutan pa. Mga panahon na tayo nasa sanlibutan pa, at ang buhay na ito ay lubos na kumbaga ginagamit lang ng ginagamit ng kaaway. Without any
concern kung anong mangyayari afterwards. Ngunit, isang bagay ang nais ipakita sa atin ng ating Panginoon, na bagamat doon tayo isinilang, dito isinilang tayo sa mundo na kung saan ang kasalanan ay talamak na, may isang magpapalayok na may alam kung sino at ano tayo. Dahil siya mismo ang naggumawa, siya mismo ang nagplano, siya mismo ang nagdisenyo sa atin. Yan ang ating Panginoon. Ang magpapalayok na may tunay na may alam na kung anong klase tayo, or ang may tunay na may alam kung ano talaga tayong, kung ano ang disenyo na dapat meron sa atin, ay ang ating Panginoon. At pagka ang ating Panginoon ay nagsimulang maghubog sa atin, yung isang bagay na ating makikita, na alam niya rin yung magiging outcome. Pagka siya ay nagsimulang hubugin tayo, alam niya ang ating patutunguhan. Dahil He knows yung ating pinagsimulan. Alam niya kung saan tayo nagsimula at alam niya rin kung ano yung ating ang ating dulo. Unlike ng sanlibutan, yes, alam niya, sinilang tayo sa mundo, ngunit hindi niya alam ang plano na para dapat sa atin. Ang kanyang gagawin lang ay gamitin kung ano yung, okay na yan, nandyan na yan. Simulan na natin. Without the knowledge, without the experience, without na tinitingnan kung ano yung material na nasa kanyang harapan, gagawin niya lang ng gagawin. Now, our God, alam niya kung ano ang disenyo, ano ang disenyo natin. Alam niya kung anong klaseng materyales tayo, ano ang composition ng katawang ito. Alam niya yung procedure na kailangan niyang gawin para tayo ay makaabot sa dulo, at alam niya ang kalalabasan pagdating sa dulo. Lahat yun ay naisip niya na nung tayo ay isinilang sa mundo. Lahat yun ay nakita na niya. Ngunit dahil nga merong kasalanan na naghumarang, hindi niya ito nagawa. Ang isang mabuting magpapalayok ay siya lang ang nakakaalam ng kung ano yung the best para sa kanyang creation. Ang Diyos, ang ating Panginoon lang ang nakakaalam kung ano nga ba talaga ang pinakamaganda para sa ating mga sarili. Kahit sa ating mga sarili, hindi natin alam kung ano ba ang the best para sa atin. Ang ating Panginoon lang ang nakakaalam na kung ano ang the best para sa atin. Now, kung ating titignan, ano ba isang bagay ang akin lamang patutungan sa gabing ito. Na ano ba ang mangyayari pagka hinayaan natin na i-mold tayo ng Panginoon? Ano ba ang mangyayari pagka hinayaan nating kumilos ang Panginoon at gumawa ang Panginoon sa atin? Hayaan natin na kung ano man yung ginawa ng kaaway nung tayo sa pasimula ay baguhin at sirain ng Panginoon at tayo ayusin uli. Ano ba ang mangyayari? Isang bagay na ating makikita, pagka hinayaan natin ang ating Panginoon na buuin tayo, i-mold tayo, magkakaroon tayo ng transformation at conform. We begin to transform and conform. Transform sa paraan na, ang transform ay isang may Greek word na metamorpho. Ayan ay ginagamit nating salita para sa salitang metamorphosis, na ibig sabihin ay to change. Kung hahayaan natin ang ating Panginoon na mag-take hold at imolde ang buhay na ito, things will start to change. Our life will start to change. Magbabago unti-unti ang mga bagay na ito dahil hinahayaan mo yung Creator, yung may knowledge kung sino ka, at yung hinahayaan mo yung
taong may kung alam kung ano yung patutunguhan mo. Now, sabi sa 2 Corinthians 3 verse 18, Second Corinthians 3 verse 18. Sabi dito sa verse 18, "But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord." Now, if we let God transform us, makikita natin unti-unti na ang buhay na dapat na ating naranasan nung simula. Unti-unti natin makikita na ito pala ang plano ng totoong may-ari ng buhay natin. Unti-unti nating nakikita na ang mga bagay na ito ay posible pala. Dahil hinayaan natin na ang Panginoon ang gumawa at kumilos sa ating buhay. Hinayaan natin na ang Panginoon ang magsimulang magbago sa ating buhay. Isang bagay na ating makikita na ang transformation ay mangyayari lamang pagka in-acknowledge natin kung ano ba talaga yung pinanggalingan natin. Transformation ay magkakaroon lang ng pagbabago pagka kung tayo sa ating sarili ay alam ang ating pinanggalingan. Kung sino, kung saan, paano tayo napunta sa gantong estado. At kung makikita lamang natin yung sa mata ng Panginoon kung ano ba talaga tayo sa kanyang mata. Kung makikita natin na tayo ay makasalanan sa mata ng Panginoon, kung makikita natin na tayo ay molde ng sanlibutang ito, and then, when we start to acknowledge ng mga bagay na ito, pagka tayo ay nagsimula ng magsabi na, "O Panginoon, baguhin mo." Tulad na sinabi sa ating teksto, na kung hahayaan lamang kung hahayaan lamang ng Israel, kung hahayaan lamang natin na gawin ng Panginoon ang nais niyang gawin, katulad ng sinasabi niya rito. Dahil tayo ay nasa kamay na ng Panginoon, walang kahit anong pwedeng mangyari sa atin. Kung makikita lamang natin at ma-acknowledge natin na tayo ay makasalanan, tayo ay may mga kahinaan pa, then transformation can begin. Alam niyo, isang bagay na ipinapakita na kung ating matatanggap ang mga bagay na ito at tayo magsisimulang mag-transform, hindi naman to yung parang yung napapanood nating nag-iiba-iba yung anyo. Hindi ganong transformation yung sinasabi ko. Ang transformation na sinasabi ko is yung from within, when we acknowledge na kung asino at ano tayo, nung tayo'y dinatna ng Panginoon, from within, when we begin to transform, unti-unti yang lalabas sa atin. At kung tayo'y nakaka-recognize nito, we begin to transform. Isang bagay, parang synonym ng word na transform is renew. Kung ang pagbabagong isip, may pagbabago sa iyong paraan ng pag-iisip, may pagbabago sa paraan ng iyong paglakad, then yun ay nagbibigay ng, kumbaga yun ay pagpapahayag mo na kumbaga pinapabayaan mo na ikay matransform ng Panginoon. Alam nyo, sa mga bagay na ito, ay kung ating titignan nyo sa verse 4 sa ating teksto, nung nakita nung magpapalayok na may
kumbaga may hindi maganda doon sa palayok ng kanyang ginagawa. Sa ibang salin ng verse na yan, flowed, kumbaga. Nung nakita niya na ito'y parang may problema o flawed, agad niya itong kinuha, agad niya itong binago, agad niya itong ni-remodel uli. Inayos. Kumbaga ni-repair. Hindi nga actually ni-repair, kundi binago niya talaga from yung molde na nauna ay binago niya. Ganyan ang ating Panginoon. Nung tayo ngayon, nung tayo ay isinilang sa mundong ito, na ang mundo na nagbuo, na nagbigay ng mga, kumbaga, nagmolde sa ating pagkatao. Nakita ito ng Panginoon. At nagbigay siya ng way out. Agad siyang gumawa ng paraan. Katulad ng isang magpapalayok, nung nakita niyang flawed na yung kanyang ginagawa, agad niya itong binago. Agad niya itong, kumbaga, sinira uli. At ni-remodel niya uli para maging maayos, mawala yung mga blemishes nung palayok na kanyang ginagawa. Ang ating Panginoon, nung tayo ay sinilang dito, tayo ay punong-puno ng flaws, ng blemishes, ng mga butas. Nakita to ng ating Panginoon. Nakita niya na the only way para maayos ang bagay nito is for Him to intervene. Dahil kung hindi siya gagawa, hindi siya kikilos, yung kanyang creation ay mapapawalang bisa. Kumbaga, darating na lang ang panahon at mauubos na lang yung kanyang buhay at babalik na siya sa dasa kung saan siya nanggaling nang hindi man lang na-accomplish yung plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Nakita to ng Panginoon. At nakita niya na ang tanging paraan para mailabas at para mabago ang sitwasyon ng kanyang bayan at ang kanyang mga tao ngayon sa panahon ngayon ay for Him to intervene. At the only way na siya ay nakapag-intervene, the only way na siya ay nag-intervene ay ang pagbibigay ng kanyang anak sa Kristo Jesus. Ang paraan na kanyang ginawa para magsimulang baguhin ang takbo ng buhay ng mga tao ay kanyang ibinigay ang kanyang anak para sa kasalanan ng lahat. Para sa blemishes natin, para sa mga flaws ng ating mga pagkatao. Provided na pagka nalaman natin ito, ay tatanggap tayo sa Panginoon. Kapag nalaman natin ito, ay tatanggapin natin ang ating Panginoong Kristo Jesus, hahayaan natin na ang ating Panginoon na magsimula ng transformation sa loob natin. We will let Christ remold us to His image. Hahayaan natin na ang Panginoong Kristo Jesus ang pumasok sa ating loob at sirain yung mga bagay na minolde ng sanlibutan throughout the years na tayo ay nasa sanlibutan. Napakaraming mga nangyari sa ating buhay nung tayo nasa sanlibutan. Pero never ang sanlibutan nagbigay ng relief sa atin. Minsan nakakamit ng mga tao ang kanilang mga pangarap, nakakamit nila ang kanilang mga gusto, pero hindi talaga kumbaga meron pa ring longing na parang may kulang. Now, yun ang isang bagay na nais mabago sa atin ng ating Panginoon. We need to be transformed sa paraan na kung saan ang ating pag-iisip ay hindi na tumitingin sa kung ano yung kayang ibigay ng sanlibutan sa iyo, sa atin. Kailangan dumating tayo sa point na kung saan yung ating buhay ay hinahayaan natin kung ano ang nais ng Panginoon para sa atin. Dahil yun lang ang paraan, ang pagbabago, pag-iiba, paghayaang pagbabago sa atin ay ang paraan para matanggal ng Panginoon
yung mga blemishes na dinala natin nung simula tayo ay pinanganak. Dahil hindi naman talaga madali. Alam niyo, pag nakakita kayo ng mga magpapalayok na gumagawa ng pot, may ano pa yan may right amount of pressure. Hindi pwedeng masyadong madiin dahil magpa-flat yung putik. Hindi pwedeng masyadong mabilis dahil pwedeng tumalsik yung putik na kanyang ginagamit. Hindi rin naman masyadong pwedeng magaan dahil walang mangyayari. At itong lahat na ito ay alam ng isang magpapalayok. Kung ano yung right amount of pressure, right amount of power na kailangan niyang ilagay dun sa clay. Gayon din ang ating Panginoon. In order for us to transform, God knows the right amount of pressure. Ano yung mga pressure na pwedeng ibigay ng Panginoon, yung mga trials, mga pagsubok na pwedeng dumaan sa ating buhay. That is a pressure na para matanggal yung mga blemishes na nasa katawan na natin nung umpisa pa. Yan yung yung right amount of pressure na kailangan na para tayo ay magsimulang tumingin sa mata ng Panginoon, tumingin sa Panginoon, at hindi na tumingin sa sanlibutan. Yung right amount of pressure na kung saan mararamdaman mo na yes, mabigat, pero nararamdaman mo rin na ikay itinatayo, katulad ng isang clay. Ibinabaksak, iniikot, minumolde, with the right amount of pressure, lumalabas yung mold na gusto ng isang magpapalayok. Gayon din ang ating Panginoon. Minsan nasa baba, minsan ibinababa, mararanasan mo naman, ikaw ay itinataas ng Panginoon, iniikot-ikot, para lumabas yung vision, yung image na gustong lumabas ng Panginoon sa atin. Minsan, masakit. Masakit talaga pag nasa under pressure ka, di ba? Pero yun ang kailangan. Minsan, yung right amount of spin force dun sa clay para hindi pwede kasi masyadong mabagal dahil hindi mo mamumold yung clay, hindi rin naman pwedeng sobrang bilis. Yung right amount of speed, yun yung magmumold dun sa clay. Yun din sa atin. Hindi pwedeng masyadong mabagal dahil baka dumating na ang Panginoon at tayo'y maiwan. Hindi pwedeng parang nagte-take time na parang unti-untiin ko lang. Hindi. May panahon na sinusundan ng Panginoon. At I do believe na para ito ay maabot, merong right amount of speed na kailangan gawin. May tamang amount ng bilis na para tayo ay matransform into the image na gusto niyang ating kalabasan. Hindi rin naman pwedeng sobrang bilis dahil baka ikay tumalsik. Baka naman tayo ay parang masobrahan. Kumbaga parang hindi na yung tamang, kumbaga magkaroon pa imbis na maayos ay magkaroon pa ng mas maraming blemishes. Maraming pagkakamali sa atin. In order for us na i-transform ng Panginoon, ay kailangan may right amount of speed to mold us. At may right amount of strength. Hindi pwedeng masyadong malambot dahil hindi malalagay sa, kumbaga, hindi maimumolde sa gustong mold. Hindi rin naman pwedeng sobrang lakas dahil masisira. Alam niyo, kung nakita niyo kung gaano kahirap yung paraan ng pagmumold ng isang palayok, ay maintindihan niyo na yun, there is always right amount, na may laging tamang bagay lamang na kailangan para lumabas na maganda yung palayok. Pag nasobrahan, masisira. Pag nakulangan, sira. Gayon din sa ating buhay. Ang Diyos ay alam niya ang right amount na kailangan natin para mag-transform at magsimulang mabago ang ating mga buhay. Idadaan niya tayo sa mga iba't ibang klaseng senaryo sa ating buhay na iniisip natin na ito'y masyadong mabigat na, masyadong masakit na. Pero ito pala yung paraan niya para may tanggalin pa sa ating buhay. Na pagka tayo ay nagsinisimula ng imolde ng Panginoon, mararanasan mo naman yung mountaintop experience mo. Mararanasan natin na kumbaga ito nga ang kalooban ng Panginoon. At sa tamang speed, mararanasan natin ang mga bagay na yan nang hindi ipinipilit sa atin.
Hindi basta-basta lang sa ating dumarating, kundi sa panahon, sa tamang panahon ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay nangyayari sa atin. Now, being transformed by God is being renewed by Him. Alam niyo, bago tayo dumako doon sa bagay na yon, isang magandang bagay na ipinapakita sa atin dito sa verse sa Corinthians is pagka tayo ay itinransform ng Panginoon, hindi tayo mananatili sa kung ano tayo ngayon. Hindi tayo mananatili na kung saan talunan. Hindi tayo mananatili na kung saan sira. Hindi tayo mananatili na kung saan, kumbaga, basag. Pagka tayo ay binago at tinransform ng Panginoon, pag malilipat tayo, we will change to. Kumbaga, paganda ang ating magiging sitwasyon sa mata ng Panginoon. Paganda ang ating magiging tindig sa salita ng Panginoon. Sabi nga, glory to glory. Kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Ito'y paunti-unti habang tayo ay binabago ng Panginoon, ang ating buhay ay pataas din naman ng pataas. Ang ating pananampalataya ay magsisimulang tumaas dahil nararanasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kapangyarihan na nagbabago sa atin. Yung isang bagay na maganda pagka hinayaan natin na i-mold tayo ng Panginoon. We will experience the glory na kung ano yung meron dun sa potter. Di ba pang mga magpapalayo, pag nakagawa sila ng magagandang vase, magagandang kumbaga artwork, actually ang mga pots ay considered as art, di ba? Hindi naman yun nakalagay lang kung naka-display, pero meron pang nakalagay na kung sino yung gumawa. Now, ganun din ang ating Panginoon. There will come a time na after niyang i-transform tayo, hindi naman na pangalan natin ang makikilala, hindi naman na tayo ang makikita, kundi siya. Marirecognize ko na kung sino ba ang gumawa sa taong yan? Sino ba ang nagmolde sa taong yan? Bakit ganyan na lang ang kanyang paglakad? Sino mabibigyan ng pasasalamat? Hindi ba siya? Hindi ba ang Panginoon din naman ang marirecognize? Ang Panginoon din naman ang mapagpapasalamatan. Kaya, kumbaga meron siyang responsibility, katulad na sinabi niya sa Israel, na kayo'y nasa aking kamay. I have the responsibility na palitawin kayo mananagumpay. May responsibility ako na kayo itayo, dahil pagka kayo'y nakatayo, at alam ng bayan, alam ng buong mundo kung sino ang Diyos nyo, hindi naman kayo ang mapapaluguran, ako. Ang Diyos ang mapapaluguran. Gayun din ang ginagawa niya sa atin. Kaya niya tayo binabago, kaya niya tayo inaayos, hindi lang para sa ating sariling kapakanan, hindi para sa ating sariling kaluwalhatian, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Para masabi ng mga tao na nakakakita sa atin, yan taong yan dati, adik yan eh. Yan taong yan dati, maninigaril yan, nanginginom yan, kung saan-sang babaero yan, kung sino-sinong babae na lang na ano yan. Yan taong yan dati, dami-dami niyang bisyo. Ano nangyari? At once na sinabi mo na I have been transformed by God, I have been transformed by the power of God, sino mabibigyan ng kaluwalhatian? Hindi ba ang Diyos? Sa Kanya, magugulat ang mga taong makakakita sa atin na hindi naman siya dating ganyan. Hindi naman yan ang buhay na Kanya nakagisnan. Hindi naman yan yung buhay na Kanyang nilalakaran dati. What changed? And you can proudly say, I met God. I met Jesus. And that changed me. That gives me that gives the power for me to change. Ang bagay na yun na nagbigay, ang kapangyarihan na akin tinanggap, ang nagbago sa akin mula sa loob. Now that's transformation. Nung ang ating Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo, we are all been justified, na-impute ang righteousness na kay Kristo na-impute sa atin. Ngayon, tinitingnan tayo ng Diyos na matuwid. Now,
yung unrighteousness na nasa atin ay na-transform into righteousness. Hindi na tayo tinitingnan ng Panginoon na makasalanan. Hindi na tayo tinitingnan ng Panginoon na naliko, kung bagkus, tinitingnan niya yung dugo na tumarang sa atin, na dumadaloy sa atin na mula sa krus ng Kalbaryo at nakikita niya ang righteousness ng Panginoon. Now we are being justified. We are being transformed sa image doon sa namatay sa krus. Now, being renewed ay kung ating makikita na ang isip ay isang bagay, kumbaga, kung ano yung gusto ng isip, madalas yun naman talaga yung ginagawa ng katawan, di ba? Kung ang gusto ng isip ay, kung yung tinatakbo ng isip ay gusto niyang gusto niyang kumain, gusto niyang umalis, gusto niyang maglaro, gagawin niyo ng katawan. Gagawin niyo ng, kumbaga, susunod lang yung katawan sa kung ano yung sinasabi ng isip. Kaya nga 'di ba pagka medyo nagkaproblema ang isip, hindi na mawari kung ano yung gustong gawin ng katawan. Hindi na mawari kung ano yung gustong sundin ng katawan dahil yung isip ay magulo na. Hindi na siya, wala na siyang direksyon. Now, sabi sa Ephesians 4 verse 23 to 24, Ephesians 4. 23 to 24. And be renewed in the spirit of your mind, and that you put on a new man, which was created according to God, in true righteousness and holiness. Now, ang pagbabago ay kaakibat niyan ay ang pagbabago din ng isip. Kumbaga, pagkakaroon ng bagong paraan ng pag-iisip. Alam niyo ano bang madalas na inaatake ng kaaway sa atin, sa mga tao? Hindi ba yung isip? Sa television, ano ba ang inuuna niyang baguhin? Sa mga napapanood, hindi ba yung isip? Sa mga naririnig natin na mga music, ano ba ang naaapektuhan? Hindi ba yung isip? Lahat na nangyayari sa atin, ang unang maaapektuhan is yung way of thinking natin. Lahat ng nararanasan natin, lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, ay ang unang maaapektuhan is our way of thinking. Kaya nga may mga nasisiraan ng bait, di ba? Dahil masyado na silang nag-iisip. Masyado nang ang daming pumapasok sa kanilang isip na yung isip mismo nila ay nagbe-breakdown. Kumbaga bigla na lang masisira. Now, kung tayo ay tunay nga na-transform, tina-transform ng Panginoon, ang magsisimula yan sa ating paraan ng pag-iisip. Now, we will start to think like God. To think what God wants us. To see what God wants us to see. Magsisimula tayo maging aware kung saan ano ang plano ng Panginoon para sa atin. We start to think, ano ba talaga ang gustong gawin ng Panginoon sa buhay ko? Bakit niya ako kinuha sa sanlibutan? Bakit mula pa nung pasimula ang plano niya na ay iligtas ako? Bakit nga ba? We start to think. And that start to change. Magsisimula yung baguhin tayo. Dahil sa gusto mong malaman kung bakit sa umpisa pa lang ay nasa isip ka na ng Panginoon, nalalabas ka sa mundong ito na dadaan ka sa iba't ibang pagsubok, pero ililigtas ka ng Panginoon, tatawagin ka sa kanyang kawan, papasok ka sa kanyang bahay-sambahan, at ikay tatanggap sa Panginoon, you will start to think, bakit ako? Bakit ganito yung plano ng Panginoon? Then, you will start na magsaliksik. Alamin kung bakit gano'n ang kalooban ng Panginoon. Alamin kung bakit lumabas ka sa tahanan na hindi mga mananampalataya ang iyong kasama. Alamin kung bakit ikaw lang mag-isa sa inyong tahanan.
Alamin kung bakit nagkakaroon ng problema ang iyong pamilya. Alamin kung bakit ganito ang naging plano sa iyo ng Panginoon noong simula. You will start to think. At now, nandito ka, nakikita mo kung bakit, you will say, oh, praise the Lord, at dahil pinagdaanan ko ang mga bagay na yon, I can say na gumagawa pala ang Panginoon sa akin. Dahil yun, dahil na-renew ang paraan natin ng pag-iisip. Ang paraan natin ng pag-iisip ay na-transform. Dahil doon, nagsimula rin tayong magkaroon ng desire na makilala pa siya. Nagkaroon ng desire na maranasan pa, makita pa ang kanyang kalooban sa ating buhay. Lalo pang maranasan ng pagbabago ng ating buhay. Pagta-transform, pagbibigayin, pagkakaroon ng bagong experience sa ating buhay, sa araw-araw. Ayun na magbibigay ito sa atin ng matinding burden to know Him more. To know Jesus more. Dahil nabago ang ating paraan ng pag-iisip. Na-transform into something na laging gustong mahanap at makita ang Panginoon. Now, after nating mabago ang ating isip, mabago ang ating magkaroon ng pagbabago sa ating buhay, change, yung transformation na ating natanggap, ng ating tinanggap ang ating Panginoong Kristo Jesus. There comes conform. Di ba nababasa natin sa ating Biblia na do not be conformed on the things of the world, but instead have a renewed mind. Ganun din sa atin. We have ngayon na nabago ang ating paraan ng pag-iisip. Tayo ay unti-unting binabago at nababago ng Panginoon mula sa loob hanggang sa labas. We start to conform. To conform saan? Sa image, sa pattern. Alam niyo yung ibig sabihin ng conform? Ay ang Greek word niya ay schematizo. Ang ibig sabihin ay to be molded according to a pattern. To be molded according a pattern. Sa mga engineer, Kataylari, kung tama man to, di ba may mga blueprint yan? May pattern na kailangan sundin. Sa mga architect, may mga pattern na kailangan sundin. Yun ang schematics. Kumbaga, merong tinitignan para lumabas yung finished product. May design na sinusundan at yun yung kalalabasan dapat ng finished product. Dahil meron ka ng pattern, may schematics ka. Gayun din sa atin. Ang ating schematic, ang ating pattern, ang ating mold, kumbaga. Di ba pagka may nakita tayong mold, meron yan kung ano yung mold, yun ang kalalabasan. Di ba? Kumbaga, kung makakita tayo ng paggawa ng ng bola, 'di ba? May mga mold 'yan. Na pagka nag-press at sisimuling buuin sa loob, pagbukas noon, 'yun yung bola. 'Di ba? May mold. Kumbaga may pattern siyang sinusundan. Imagine niyo yung bilog, kung walang pattern, magagawa ba yung bilog? Hindi. Mga bagay na dinidesign na kailangan ng mga pattern, hindi yun mabubuo kung wala yung schematics, yung pattern, yung mold na nilalagyan para lumabas. Yung hollow blocks, di ba? Para magkaroon ng hollow blocks, saan nilalagay? May mold yun. Nilalagyan ng simento, pag natuyo, tatanggalin yung mold, yun na yung hollow blocks. May pattern. Now, gayon din tayo. We are given, binigyan tayo ng pinaka-the best na pattern. At ang ating Panginoon, habang tayo ay tinatransform, ay kinoconform tayo sa pattern na yun. Sino yun? Ang ating Panginoon, Kristo Jesus. He has given the best pattern para sa atin. He has given the best mold na ating kailangan lamang isurrender at ipasok ang ating sarili para lumabas na kaparehas niya.
Para lumabas na kung gusto nating maranasan ang kaluwalhatian, patungo sa kaluwalhatian, kailangan natin pumasok. Kailangan nating ma-mold into that pattern, into that schematic. Dahil kung hindi natin yung susundan, yes, may transform. Hindi talaga tayo tunay na transform. Our transformation will lead us to the pattern. Yung pagbabago ng ating isipan ay laging magtuturo paputungo doon sa nagbabago ng ating isipan. Yung pagbabago na nangyayari sa atin ay magtuturo papunta doon sa molde na kailangan nating sundan. Yes, mahirap. Di ba pagka nagbubuo tayo nagko-construct, meron niyang habang tinitingnan mo yung pattern, habang binubuo yung bahay, tinitingnan yung pattern, tinitingnan yung blueprint, tinitingnan yung schematics. Meron niyang mga pagtatabas pa, di ba? May kung bagay hindi papasok yung gantong klaseng bato dito, kailangan tabasin, alisin mo na yan. Ilagay yung mga sukat na. Ganun ang ating Panginoon. He is transforming us habang tumatakbo ang panahon, He is conforming us to the image ng kanyang anak. Dahil in the first place, He gives Christ to be our pattern. Sabi sa Romans 8:29 to 30, Romans 8:29 to 30. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, this He also called. Whom He called, this He also justified. And whom He justified, this He also glorified. Glory to God. Praise God. Mula simula, kaya sinasabi ko sa inyo, yung tunay na pattern ng ating buhay, siya lang yung nakakaalam kumbaga ng ating design. Kung ano yung plano sa atin. Dahil mula pa nung simula, yung pattern na kanyang pinagkopyahan para sa atin, ay nandun na mula pa nung simula. At siya ang dahilan kung bakit tayo nandirito. Jesus Christ was in the beginning, hindi pa siya nagkakatawang tao, hindi pa siya nakikilala as Jesus Christ, pero He was in the beginning as the Word. And that Word speak to existence lahat ng creation, including us. Ngayon, tayo ay, sa pasimula, ang plano ng Panginoon ay katulad ng Word. Katulad ni Jesus Christ. Pero dahil nga nahulog sa kasalanan ang kasanlibutan ay nabago. Nagkaroon ng panibagong pattern. Labas sa pattern na gusto ng sundin, na gusto ng Panginoon na gusto ng Panginoon na tayo ay mamold. Nagkaroon ng panibagong mold. Yun yung kasalanan. Nagkaroon ng opportunity ang kaaway na na ilagay tayo sa mold na gusto niya para sa atin. At isang napakagandang bagay na ginawa ng ating Panginoon, hindi niya hinayaan. Parte rin ng plano niya na yes, mahuhulog tayo sa kasalanan, pero He will give the pattern to us. Ipapakita niya kung sino yung pattern na pinanggalingan natin mula pa nung simula. Ipapakita niya kung ano ang plano niya. And for us to conform, we need to recognize yung pattern na yun ay binigay ng Panginoon. Napakaganda na salita ng Panginoon sa mga bagay na ito. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of the Son. For whom He foreknew, tayo, kilala na ng Panginoon, alam na, nasa isip na ng Panginoon mula pa nung pasimula,
He also predestined to be conformed to the image of the Son. Nakadestino na makakilala, nakadestino na maumupo sa mga upuan na yan, makinig sa mga salita ng Panginoon, nakadestino na mamamolde sa imahe ng ating Panginoong Kristo Jesus. Gaano kagandang bagay na makita at malaman na mula pa nung pasimula, yes, doon ang dami nating dinaanan, pero mula pa nung simula, we are destined to be like Christ. Hindi ba yung nagbibigay sa atin ng isang bagay na reason to worship? Nung Sunday, reason to strap our feet na lumakad at i-proclaim ang gospel. Hindi ba yung nagbibigay sa inyo ng boldness para tumayo dahil we are predestined from the start. Nagkaroon lamang ng hiccup, kumbaga, nung pasimula. Nagkaroon ng slight na problema pero hindi problema na walang solusyon. Nakita na ng Panginoon na mangyayari ito at He gave the perfect solution. He gave the perfect answer dun sa problema. And that is our pattern. Mula pa din ng simula. Yung ating pinagsimulan, yun din ang nasa atin ngayon. Now, yung mga tao na kanya predestined, mga kanyang tinawag, tayong kanyang mga nakaplano na mula pa ng simula, unti-unti niya yan tatawagin, patungo, papalapit sa kanya, babaguhin ang paraan ng pag-iisip, babaguhin ang buong pagkatao, itatransform at imumold sa pattern ng kanyang anak. Dahil yun ang kanyang plano pa ng simula. At habang ito yung nangyayari, mararanasan natin ang kaluwalhatian ng pagiging justified, pagiging sanctified. Araw-araw tayo ay sinasanctify ng Panginoon. Araw-araw tayo ay dumadaan sa pagbabago, pagtatransform, sa pagmumold sa atin ng Panginoon para pag dumating ang panahon na tayo kukunin na, aagawin, paakyat sa alapaap, we are like, yung image natin ay kaparehas na ng ating Panginoong Kristo Jesus. We will not be raptured, mga kapatid, kung ang ating image ay hindi kaparehas ng image nung si Kristo ay umakyat sa langit. Hindi tayo kukunin ng Panginoon kung tayo ay mayroong maliit na pagkakaiba kay Kristo tsaka sa atin. Ang Panginoon ay kukunin lamang tayo pagka tayo ay nandun na sa mold na gusto ng Panginoon na ating maabot. Dahil yun din naman ang kanyang sabi. This He also glorified. Ang mga tao na nasa kanyang kaisipan na mula ng simula ay kanya ngayon nililinis, kanya ngayong tinutuwid, kanya ngayong binabago para pagdating ng panahon, pagdating ng tamang panahon, ay kanya rin namang itataas. Kanya rin namang luluwalhatiin at sasabihin na welcome. Dahil yun ang kanyang plano. Mula pa na simula. Nagkaroon lang ng konting hiccups. Kumbaga. Now, ano bang ibig sabihin ng being conformed to the image of Christ? Ang ibig sabihin lamang ng being conformed to the image of Christ means we are dead from our sins. And now we are alive with Christ. Na ang buhay na ito ay hindi na hawak ng kasalanan. Na-transform na palabas doon sa buhay na ating sinilangan. At ngayon, nasa buhay na kung saan minumold patungo sa imahe ng ating Panginoong Kristo Jesus. Yes, minsan nagkakaroon pa rin tayo ng mga pagkakamali, nadadapa pa rin tayo, nagkakaroon pa rin tayo ng mga shortcomings. But it doesn't change the fact na ikaw ngayon ay matuwid na sa harapan ng Panginoon. Pero hindi rin naman to dahilan para gumawa ka ng kasalanan. Dahil if we are renewed, we have a change of mind. Kung tayo tunay ngang ibinago na at inalis na ng Panginoon, meron na tayong bagong paraan ng pag-iisip.
Now, having conformed to the image of means we have one spirit with Him. Pagka tayo ay isa na sa Panginoon at tayo ay namumold sa image ng ating Panginoong Kristo Jesus, we have one spirit. Sabi sa Colossians 3 verse 1, verse 1 to 4, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Exactly. Having a renewed mind, give us, parang ito yung kumbaga nagkakaroon tayo ng desire na malaman at magkaroon ng desire na gawin yung mga bagay na ginawa din naman ng ating Panginoong Kristo Jesus. Because we have been transformed. Verse 2, set your mind on things above, not on things on the earth. Verse 3, for you died, and your life is hidden with Christ in God. Verse 4, when Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Glory to God. Hallelujah. When all things have been said and done, at yung mga bagay na nagbigay sa atin ng yung mga kung tayo ay naging na-conform sa imahe ng ating Panginoong Kristo Jesus, na mold sa image of Christ na gusto ng Panginoon sa atin, darating ang panahon na tayo rin naman ay mararanasan yung naranasan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Which is mag-glorify ang ating mga katawan. Magkaroon ng katawan na wala ng kasiraan. Magkaroon ng katawan na kung saan hindi na kahit kailaman magagapi ng kahit anumang sakit. Magkaroon ng katawan na kahit kailaman hindi na magagapi ng kasalanan. Magkaroon ng katawan na kahit kailanman hindi na mamamatay. For gano'n ang katawan ngayon ng ating Panginoong Kristo Jesus. Now, mangyayari lamang ito kung tayo ay mamumold sa image ng ating Panginoong Kristo Jesus. At mangyayari lang yun if we have been transformed and renewed. Mga bagay na ito ay, kumbaga, simultaneous lang. Ano lang yan eh? Kumbaga, sunod-sunod lang mangyayari. From transformation to conform, ano bang pwedeng ano? From transformation to conformed image, steps lang ang nangyayari. Tayo ngayon ay nasa ongoing transformation pa rin. Kaya mahalaga na maunang matransform ang ating isip. Dahil in order for the body to na dumaan sa transformation, kailangan yung isip ay willing to be transformed. Dahil kung yung isip ay hindi willing, hindi matatransform yung body. And kung yung isip ay hindi willing na mamolde sa mold na gusto ng Panginoon, hindi mamomold yung katawan. Para mo nilalabanan yung sarili, yung utak mo gustong maglingkod sa Panginoon, pero yung katawan mo gustong nasa sanlibutan. Hindi pwedeng mangyari. Kung tayo ay nais sumunod sa Panginoon, kung tayo ay nais nating ang Panginoon ang mag-take control, kailangan natin isuko ang ating sarili. Kailangan natin isuko ang ating kaisipan, isuko ang ating buong katawan. Being conformed in the image of Christ means we are one with Him. Pagka tayo ay na-mold sa imahe ng ating Panginoong Kristo Jesus, tayo ay iisa sa ating Panginoong Kristo Jesus. Sabi sa 1 Corinthians 6:17, but he who is joined to the Lord is one spirit with Him. Lahat ba dito ay conformed na sa ating Panginoong Kristo Jesus? At kung tayo ay nag-aagam-agam pa, ay we better
na kumbaga isuko, hayaan na mabago ang ating isip, hayaan na mabago tayo ng ating Diyos. Hayaan na i-mold tayo ng ating Panginoon to the image na pinedestin niya mula pa nung simula. In order for us to experience glory. Glory na kung saan naranasan din ng ating Panginoong Kristo Jesus. Being molded, isang bagay ang mahirap, ay hindi natin mayaalis. Being transformed and being conformed, being molded, ay hindi isang madaling bagay. Hindi ito, kumbaga, pagtanggap mo kay Kristo ngayon, bukas ay katulad ka na ng image ng pattern, kumbaga. Katulad ng kung sa pattern, may panahon pa yan para ma-mold. May panahon pa yan para mabuo. Hindi madali. Ngunit ang Panginoon din naman ang nagsasabi na kung hahayaan lang natin, walang mangyayari. Walang masamang mangyayari. Walang bagay na makakalagpas sa paningin ng Panginoon kung hahayaan nating ma-mold tayo ng ating Panginoon. Isang bagay na ating kailangan maranasan, maintindihan, ako'y malapit na rin magtapos. Isang bagay na ating kailangan maintindihan, na lahat ng magagandang bagay, at ito'y kadalasan sa lahat ng magagandang bagay, ay nagdumadaan sa pressure. Sa matinding pressure. Di ba? Ang ginto, para lumabas at lumabas ang pure gold, dumadaan sa matinding pressure. Ang mga bato, mga emerald, mga diamonds, mga rubies, para magkaroon sila ng ganong klaseng value, kailangan nila mag-undergo ng extreme pressure. Kumbaga, magkaroon may pressure na saan yung bato ay magkikrystallize. Di ba? Ganun ang process ng diamond. Yung diamond para mabuo, kailangan may pressure. Yung init na nagmumula sa core, sa ilalim ng lupa, yun yung magkikrystallize sa mga bato. Gayun din sa atin. In order na para lumabas ang isang genuine, isang kumbaga pure at dalisay na mananampalataya, we cannot take off pressure. Hindi pwedeng alisin ang pressure sa atin. Pressure sa paanong paraan? Minsan ginagamit ang mga kabigatan sa buhay, mga pagsubok, mga nakaraan. At minsan naman yung pressure na kung saan sa iyong sarili. Iba't ibang pressure ang pwede nating pagdaanan, pero isang bagay ang ating kailangan lang makita na after ng lahat ng mga bagay na ito, after ng lahat ng mga dinanas na atin, we can all say na glory to God, na ito yung, kumbaga, it is worth it all. Dahil ngayon, nakita ko yung plano na ng Panginoon. Plano, yung sinasabi na predestined ako, na ako'y ginastify na ako'y sinasanctify na ng Panginoon, ngayon, nararanasan ko. At pagdating doon sa dulo, mararanasan ko yung glorification na sinasabi ng Panginoon. Oh, anong klaseng papuri ang ating ibibigay sa ating Diyos? Anong klaseng kaluwalhatian, anong klaseng pasasalamat ang ating ibabalik sa ating Diyos na pagka tayo dumating na sa point na nakita na natin siya sa alapaap, na tayo ay nakaharap na sa Kanya habang tayo ay Kanyang sinasalubong. Anong klaseng papuri ang ibibigay mo sa Diyos? Masasabi mo na, yung mga pressure pala na pinagdaanan ko, yung mga bagay na aking pinagdaanan sa lupa ay hindi makakaabot sa nararanasan ko ngayon. Hindi kailanman makakaabot sa kung ano yung kaluwalhatian na ibinigay ng Panginoon sa akin. That is our greatest reward. Mangyayari lamang ang reward na yun
mararanasan natin ang reward na yun if we are conformed to the image of the Son. If we let God transform us and conform us to the image of the Son. Purihin ng Panginoon sa gabing ito at aking nanyan about isa na tumayo. At tayo umawit ng isang awit. Ito yung isang pamilyar na awit na Potter's Hand. Let us declare, let us worship God sa paraan na kung saan hayaan natin na ang Panginoon ang mag-take hold sa atin. Hayaan na muna natin. Ibigay muna natin sa Panginoon ang pagpupuri sa mga oras na ito. Ibigay muna natin sa Panginoon ang kaluwalhatian sa mga oras na ito. Huwag na muna natin isipin ang oras na gumagabi na. Bigyan muna natin ng panahon ng pasasalamat at pagdakila sa ating Panginoon sa mga oras na ito. Let the Spirit of the Lord lead us sa gabing ito sa pagsamba at sa pagpupuri sa Kanya. Dahil yan din naman ay parte sa pagiging conform sa image ng Son of God. Praise God. Hallelujah. Tayo umawit. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. Hallelujah. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all my life to your eyes. Oh, I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me into yourself. Oh, lead me, Lord, I pray. Hallelujah. Pray. Oh, take me. Hallelujah. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Oh, hold me, hallelujah. Guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Oh, you gently call me. You gently call me. Hallelujah. Into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all my life to your eyes. Oh, I'm captured by, glory to God, your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me into yourself. Lead me, Lord, I pray. Oh, mga kapatid, let him praise him. Hallelujah. Take me, mold me, hallelujah.
hallelujah. Take me and mold me. Use me, fill me. I give my life to the Potter's hand. Mold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father. For the last time, hallelujah. Hold me, hallelujah, hallelujah. Take me, hold me, use me, fill me. Brother Raul, I give my life to the Father's guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hands. Amen. Kami say amen, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos. God bless you, Brother Gerard, sa pag-atid sa